Hello guys, it's Yel Mariano and welcome back to my vlog. So sa video natin ngayon guys, pag-uusapan naman natin itong si Quick Cash. May mga nakapagsabi kasi na nagbago na rin daw itong applications na to. Na kung dati is 7 days repayment lang siya, ngayon almost 30 days na daw yung ino-offer nitong loan application na to. But to be honest guys, hindi ako familiar dito sa loan applications na to. Mukhang bago lang din siya sa akin. Kaya naman, i-review natin siya dito sa ating channel ngayon. Kung legit ba talaga na 30 days repayment itong loan applications na to. Kaya kung interesado kang malaman about sa topic natin ngayon, please keep on watching. Okay, let's go. Bago natin simulan itong topic natin ngayon, gusto ko lang linawin sa inyo guys na hindi ako binayaran. Hindi ako endorser at hindi ako sponsored ng applications na to na babanggitin natin dito sa ating topic ngayon. Ito ay based lang naman sa aking research. At isa rin naman ako sa mga borrower ng mga loan applications na nire-review natin dito sa ating channel. And by the way guys, bago nyo i-download itong loan applications na topic natin ngayon, make it sure na tapusin nyo muna itong video natin para aware kayo kung legit ba talaga itong loan applications na to at kung magkano lang yung amount na mahihiram natin sa kanilang applications. So dito nga guys, meron kasing nakapagsabi na nagbago na nga daw itong si Quick Cash na kung dati 7 days repayment lang siya kagaya ng mga ibang applications na nakikita natin sa Google Play Store. Itong si Quick Cash dati 7 days repayment lang. But now, nag-o-offer na rin daw siya ng 30 days loan term payment. So ako naman, gora agad ako kasi gusto ko din talagang malaman kung legit ba talaga na 30 days repayment na itong si Quick Cash kahit na hindi ako familiar dito sa applications na to. Siyempre ako sa makagaya ko dyan na naghahanap talaga ng mga loan apps na so far okay at makakatulong sa atin. Siyempre gora agad tayo, diba? As long as makakatulong talaga sa atin at hindi mga pasaway. So ayun nga guys, nung dinownload ko nga itong loan applications na si Quick Cash, then inopen ko yung kanilang applications, unang lumabas is yung permissions niya na kung saan kailangan nga nating i-allow yung hinihinging permissions nitong applications na to. Like installed apps, permission, camera permission, devices, data info, tsaka pati na rin yung SMS data information. So yun nga yung hinihingi nitong si Quick Cash. So dito nga guys, pagkatapos nga nating i-agree yung hinihingi permission nitong applications na to, since kailangan naman talaga at wala tayong magagawa kasi kung hindi nga natin i-agree or i-disagree natin, hindi nga tayo makakapag-proceed sa next steps. So dito nga guys, pagka-agree natin, makikita naman natin itong loan amount na meron nga daw silang loan amount na 50,000 na ino-offer sa akin. Plus, meron din silang loan term payment na 90 days na ino-offer din sa akin. Pero hanggang 210 days yung pwede mong, yung kanyang repayment period. But ito guys sa loan amount, medyo na-curious nga ako kasi nga gusto kong malaman kung magkano yung pinaka-maximum na loan amount na pwede nating mahiram kung sakaling isa tayo, repeat borrower na tayo or matagal-tagal na tayo dito sa loan applications na to. So, meron nga dito makikita kung saan merong minus tsaka plus. Then, dito nga ako sa may plus guys, nag-plus lang ako, then nakita ko guys na umabot pa siya ng hanggang 1 million pesos. Wow. So, pwede pala na 1 million yung mahiram mo dito sa kanilang application. So, dito pa lang guys, medyo hindi na nga ako sigurado kasi bakit ganun kalaki yung pinaka-maximum loan amount nitong applications na to. Actually, hindi lang yata 1 million, kundi pwede mo pa siyang palakihin. At hindi ko na tinapos yun, yung pinaka-maximum loan amount niya. Kasi nga, medyo nakakapagod din pindutin yung kanyang plus. At hindi mo pwedeng pindutin ng matagal, kundi pindot ka lang ng pindot. Ganon. So, after ko ngang mag-apply now dito sa applications na to guys, napunta naman ako dito sa phone number na kung saan nga mag-provide ka nga ng phone number na gagamitin mo dun sa kanilang applications. Plus, kailangan mo din ng password. Actually guys, ito ay para lang sa mga meron ng account dito kay Quick Cash. So, kung wala ka pang account, sa pinakababa niya, makikita natin yung register. So, click lang natin yung register. Then, mapupunta na nga tayo dito sa pinaka applications nitong apps na to.
Then, ito nga guys, nagpakita ulit itong phone number kung saan nga ipoprovide nga natin yung phone number na gagamitin natin sa kanilang applications. Plus, magsisend nga tayo ng verified code at na ma-receive natin dun sa ating phone number na ilalagay naman natin dito sa kanilang applications. Plus, kailangan din natin gumawa ng 6 digits passwords. So, dito nga guys, no, pagkatapos nga natin ma-provide yung phone number natin sa alang applications, na may pinakababa niya, mababasa natin yung please read and agreement to loan service and privacy agreement. So, kung di nyo pa alam yung loan service nito at privacy agreement, click nyo lang yun guys para mabasa nyo yung kanilang privacy agreement. Pero kung nabasa nyo guys, no, click check nyo lang yun sa pinaka-box, then click register. So, after nga natin ma-register yung phone number na ginamit natin sa kanilang applications, babalik ulit tayo dito sa phone number kung saan magla-login na lang tayo. Then, ilalagay na lang natin yung 6-digit password na ginamit natin sa kanilang applications. Then, magpapakita itong save password to Google. At nakalagay dito not now or pwede ring save. So, for me guys, no, pwede rin naman natin ipindutin yung not now. Pero nakadepende sa'yo guys kung gusto nyo i-save yung password mo sa kanilang applications. Then, after nun, pagka-login natin guys, mapupunta ulit tayo sa kanilang pinaka-dashboard ulit. Kung saan nandun na nga yung loan amount plus loan term. Then, magtatanong ulit itong si QuickCash kung pwede isi-save ba natin yung password sa kanilang application. So, nandito guys, merong never at save. Pero ako kasi guys, since baguhan pa lang ako dito sa application, so clinic ko lang muna yung never, then click apply now. So pagka-apply now ulit guys, no, mapupunta naman tayo dito sa kanilang tips kung saan kailangan nga nating i-prepare yung ating one valid ID na hinihingi nitong applications na to. Bali yung mga valid IDs nga pala na hinihingi nitong apps na to is UMID, passport, driver's license, pero nakalagay dito is driving license, SSS, PRC, Pag-ibig, Postal ID, tsaka National ID. Then, nakalagay sa number 2 niya guys, no, is please prefer other documents. Pero, optional lang siya guys. So, kahit hindi nyo na pwedeng, kahit hindi na i-prepare yung mga ibang documents nyo sa kanilang applications. So, after nun guys, no, mapupunta na tayo dito sa kanilang basic information. Saan, nandito yung mga hinihingi nitong applications na to. Usage of loan, then email, kung saan kailangan natin i-provide yung ating email address sa kanilang applications. Then, Facebook name, Messenger Viber, backup phone number, tapos religion, marital status, number of children. Yan yung mga hinihingi nitong basic information nitong apps na to. Pero dito pa lang sa Facebook name, hindi ko alam kung bakit humihingi pa sila ng Facebook name, Messenger Viber, pati yung email. Siguro kasi nga, madami sigurong hindi nakakabayad sa kanilang applications. At yung mga ganito kasi guys, no, yung mga napapansin ko, kapag may mga ganitong information na hiningi itong apps na to, mostly, pag once na hindi ka na nila makontak, may mga times na pwede ka na nga nilang harasin sa Facebook since alam na nila yung Facebook account mo. So, nasa inyo pa din guys, no, kung itutuloy nyo pa ba yung pag-apply dito sa kanilang applications. Kasi nga, humihinga nga silang Facebook name, Messenger, Viber, tsaka yung ating email address. Yun yung mga kailangan talaga dito sa basic information. So, after nga ng basic information guys, mapupunta na tayo dito sa kanilang job information na kung saan kailangan natin pilapan yung ating mga gaya nito, industry category, company name, working experience, payday 1, payday 2, monthly income, company address, detailed address. So, yun lang yung pipilapan natin dito sa kanilang job information. Then, click confirm kung okay na. Mapupunta na ulit tayo dito sa kanilang address information. Kung saan kailangan nga natin i-provide yung ating address kung nasaan tayo ngayon. Or ano, kung saang lugar ka ngayon. Ilalagay mo nga dito sa kanilang address information. Then, after nun, click confirm pagkatapos mo nang mapilapan yung address mo. Then, mapupunta naman tayo dito sa kanilang emergency contacts. Kung saan, 5 yung hinihingi nilang contact reference nitong loan applications na to. But take note guys, no, bago kayo maglagay ng mga contact reference dito sa hinihingi nilang contact informations, make it sure na aware yung nilagay mong reference na hihiram ka sa mga ganitong klase ng loan applications para in case na
hindi ka nakabayad or dumating yung point na hindi ka nakabayad sa applications at bigla silang tumawag doon sa mga contact reference mo, at least aware yung mga contact reference mo na meron kang utang sa mga ganitong applications. At para hindi rin sila mabigla na lately may mga tumatawag sa kanilang mga agent dahil lang hindi ka nakapagbayad sa kanilang applications. So, beware guys, no? Beware sa paglagay ng contact reference. Dapat alam nila na gagawin mo silang contact reference. So, after nga guys ng contact informations, mapupunta naman tayo dito sa kanilang identity authentications na kung saan kailangan nga natin i-provide yung ating isang valid ID na gagamitin na sa applications. Bali yung mga ID nga uulitin ko lang guys na yung mga ID na hinihingi nitong applications na to is UMID, passport, driving license, SSS, PRC, pag-ibig, postal, tsaka national ID. Then, pag meron ka nang valid ID na lagay doon, kailangan mo nga picturean yung front photo of ID card. Kailangan mo siyang picturean. Then, humihingi rin pala ito ng facial recognition kung saan kailangan mo nga mag-selfie sa kanilang applications. Then, pag once na okay na siya guys at na-picture mo na yung ID, automatic na siya na i-input yung information mo sa ID dito sa kanang applications kung saan hindi mo na pipilapan yung mga nakalagay dito na document ID number, first name, middle name, last name, kundi automatic na siya na maglalagay dun guys, basta mabasa lang nila yung nasa ID mo. Then after nun guys, no, mapupunta naman tayo dito sa kanang references. Then may tips nga tayong mababasa. Please ensure picture of documents are taken clearly and used in order to get the loan instantly. So, pwede rin tayo maglagay dito guys ng mga other documents natin dito sa references para mas may chance na ma-approve nga tayo sa kanilang applications. Nakalagay dito guys, no, job informations kung meron ka doon, pwede rin yun. Pwede namang business information kung meron kang business like mga barangay clearance, barangay business permit, yung mga yon. Then, pwede rin naman yung repayment vouchers of other platforms. But for me guys, no, hindi na ako naglagay. Nag-click confirm na lang ako. Pagkatapos nga nating ma-click to confirm, mapupunta naman tayo dito sa certification na kung saan nakalagay na nga yung mga naka-check na mga na-fill upan natin na information natin sa kanilang applications. Then, confirm lang ulit guys. Then, magpapakita nga itong allow quick cash to send and view SMS messages. So, pag once na inallow natin guys, no, remember, pag once na inallow natin ito, mababasa or magkakaroon ng access itong si Quick Cash sa mga text messages natin. So, wala tayong privacy sa kanilang applications. Then, pag okay naman sa'yo guys, click to allow. Allow mo lang yun, then mapupunta na nga tayo dito guys, no? Magpapakita na itong submitted successfully. So, nakalagay dito guys, no, your loan application has been submitted. Keep your phone on. We will contact you for verification. Thank you for your support. So, maghihintay nga tayo ng tawag ng mga agent or ng agent sa atin for verification para ma-verify na humihiram nga tayo ng loan sa lang applications. But, nung time na yun guys, so sad to say, na-reject ako. Na-reject yung applications ko. So, wala na akong idea kung legit ba talaga na 30 days na yung repayment term na tong loan apps na to. So, sa mga merong quick cash dyan, please comment down below kung totoo ba talaga na 30 days na yung repayment netong apps na to. Kasi mostly, nakalagay kasi nga dun nga sa dashboard is 90 days hanggang 210 days, which is hindi naman totally totoo. Kasi mostly, ang dami ko na ding mga na-try na mga ganyang loan applications. Then, pagka-submit mo ng lahat ng informations mo, makikita mo na lang dun guys, na 7 days lang pala yung totoong repayment period nung makagaya nitong loan application. So, sa mga merong quick cash, please comment down below kung legit ba talaga na 30 days na yung repayment nitong loan applications na to. So, yun lang naman guys yung topic natin ngayon. Hindi ko man lang na-prove kung 30 days repayment na talaga itong loan applications na to. Pero meron ng mga nakapagsabi na 30 days na itong loan applications na to.
So, nasa inyo pa din guys, no? For me guys, huwag kayong mag-a-apply sa mga ganitong loan applications unless familiar kayo sa loan applications na to. But for me guys, hindi pa din siya recommended. Pero nakadepende pa din sa inyo. Nasa inyo pa din yung decision kung mag-a-apply kayo sa mga ganitong klase ng loan applications. So, yun lang naman guys. Pero bago natin tapusin itong video natin ngayon, gusto ko nga lang palang i-shout out si Roby Obina, na kapitbahay lang namin na nagpapa-shout out. Hello sa'yo, Adong. Shout out sa'yo. So, yun lang naman guys. Sa mga hindi pa pala nakakapag-subscribe sa aking YouTube channel, please don't forget to subscribe and click the notification bell para updated ka lagi sa aking mga susunod na video. So, again guys, it's Ciel Mariano. Thank you for watching and see you on my next video. Bye!